Hi guys, good morning! Kamusta po kayo? Welcome back dito sa Gandara sa channel for showbiz update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol nga po dito sa dalawang malaking balita na sumambulat sa mga kimpaw lansya. Kaya naman alamin natin at pag-usapan. Kaya tumutok po kayo hanggang dulo ng ating update mga kakimpaw. Pero syempre, bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman, dumako tayo mga kakimpaw at simulan na ang pagbabasa ng ilang comment ng ating pong mga subscribers and masisipag na commentors patungkol po sa mga nagdaan nating balita. So bilang pasasalamat na rin ito sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga daily updates. So ang first comment po natin ay mula po kay Miss Norma Dayag. Sabi niya rito, nakakainis sa channel na pinapanood namin. Ang alibay, puro promotions ng movie at series na lang yung mapapanood mo. Lalo na yung movie ni Don Bell. SBI Blockbuster. Ay sabi Blockbuster. Bakit pabalik-balik after one ad sila na naman? Mas sila ang mapapanood. Though I like Don Bell movie next to KP, pero para sa kanila na lang yung slot na oras ng alibay. Akala ko ba blockbuster yung movie ng Don Bell? Gandara, don't get me wrong. Yung movie ni nila JM Fiang, minsan lang yung ads sa pinapakita sa screen. Then wala na. Disappear na yung ads ng Salon Pass, Sting at Chowkings. Wala na yung Blood versus Duty ni Gerald Richard G. Gandara, thank you for reading my comments. God bless us all, especially to KP and you, Gandara and family. Well, hindi ko rin alam, Miss Norma Dayag. Ano po ba channel pinapanoodan niyo, Miss Norma Dayag, para maging aware din po ang ilang kimpaw lanchas na nanonood po sa Iwan. Kasi kadalasan po, wala na rin kasi talagang signal. So, sa Iwan na lang po nanonood. Ngayon, tungkol naman sa Don Bell, baka sila yung pinapahalagahan ngayon ng ABS. Kaya panay po ang kanilang promotion sa movie na ito. Baka hindi pa sapat para sa kanila ang kinita ng movie or maybe dahil po sa hype. Kaya lagi pong inilalabas mga hakimpaw. So wala po tayong magagawa sa mga bagay na yon. And nakakalungkot naman pong mapakinggan na puro ganun na lamang ang nagiging commercials nila Kim and Paolo. Ang ganda pa man din po mga kakimpaw ng istorya. Lalo pa talagang na-showcase na nga po yung pagmamahalan ni Vincent at ni Estela mga kakimpaw dito sa The Alibay. Nako, worth to watch talaga to mga kakimpaw. Dapat talagang abangan ng lahat. Yun nga lang, kaso yung iba masyado na pong nagagabihan mga kakimpaw. Well, sana makabawi tayo mga kakipi, Gusto ko nang malinawan tungkol po sa usaping ito mga kakimpaw. Bakit nagkakaganyan ang The Alibay? Well, may inis ka naman talaga kapag yun na lang ng yun, mga kakimpaw sa halip na ang time slot na yan ay para sa kimpaw, hindi. Ginawa ba namang time slot para sa Don Bell? Na kasi lagi pong pinopromote po yung movie nung dalawa. So, sana ay maliwanagan po tayo patungkol dito mga kakimpaw. Sabi nung iba, kaya ganoon kasi mahina't wala nang masyadong nanonood ng The Alibay. Pero imposible kasi ang taas po ng mga views online ng The Alibay. Ibig sabihin marami po talaga ang nakaabang na mga kimpaw fans. Marami po nakaabang na netizens sa bawat eksena ng The Alibay. So bakit magkakaganon? Samantala, next topic naman tayo mga kakimpaw at pag-usapan nga po itong dalawang malalaking balita patungkol kina Kim and Paolo.
And unahin na nga po natin ang balita tungkol po sa ASAP Australia mga kakimpaw kung saan eto na nga po, mayroon na pong bagong update ang ASAP Australia mga kakimpaw. Talagang kanila na pong ipinakilala sina Kim and Paolo through video promotion mga kakimpaw. So sabi nga dito ng TFC, panalo na naman ang Kim Pao fans. The ultimate kilig is heading to the land down and as Kim Chiu and Paolo Avellino or Kim Pao join the biggest Pinoy concert in Australia. Get ready to feel the kilig and excitement live on stage. Hashtag ASAP Australia 2026. Hashtag Kim Pao. So, grabe no, ang dami pong mga comments dito Makikita nyo yan dyan. Sobrang dami pong comments mula sa mga supporters na Kim Pao please, Kim Pao naman, isama nyo naman ang Kim Pao, ASAP baka naman. So, dahil dyan, dininig po ang kahilingan ng Kim Pao Lanchas, napakalakas. Panalo, tama nga yung kanilang comment, panalo na naman tayo mga kakimpaw. Wala silang nagawa Siyempre, yan ang demand ng taong bayan. Kaya dapat lang naman mga kakimpaw, napakinggan po nila, lalo na kung ganyan na po karami ang nangangalampag sa kanila, di ba mga kakipi? So natutuwa naman ako na finally, di ba, hindi na po natin kinakailangan pang manghula. Nanggaling na po mismo sa kanila na panalo na naman po tayo ng mga Kim Pao Lanchas. Sapagkat sina Kim and Paolo ay talagang makakasabak na po sa biggest Pinoy concert mga ka-Kim Pao. So sabi nga po dito, yes, most love power couple talaga ang Kim Pao. Kaya sa mga pupunta sa ASAP Australia, lakasan nyo po ang sigaw sa magjusawa natin. Ano kaya magiging OOTD ni Kimberly? Kasi mukhang bet na bet niya ang mga Korean outfit. Ha 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 ha. So, hindi natin alam mga kakimpaw. And kung may alaman po tayo, hindi po natin yan i-spoil mga kakimpaw. Ano? So, abangan na lamang po talaga mga kakipi ang Kim Pao dito sa ASAP Australia. And naku, kahit hindi naman ipaalala, talaga pong magsisigawan ng mga tao paglabas po nila Kim and Paolo. Lalakasan talaga ng sigaw para marinig ng Kim Pao kung gaano po sila kamahal, gaano karami ang kanila pong mga supporters. Kahit saan man pong sulok ng mundo mga kakimpaw. Anyway, kami mga timbahay, antay-antay lamang po dito ng mga susunod na balita. Samantala, dumako naman po tayo dito sa malaking brand mga kakimpaw na tila ba kukunin po sina Kim and Paolo bilang kanilang bagong endorser. Sabi dito na Lucky Me PH, kailan mo gagalawin ang baso mo para gawin mo ng legit endorser ang Kim Pao couple namin. Sana sa TVC nila, nagsusubuan sila ng pansit canton or sweet sila. Magluto ng pansit canton. Hashtag Kim Pao. Grabe, mas lalo naman po ata kung na-excite doon sa nagsusubuan ng pansit canton. What if nga, di ba mga Kim Pao? Yung mga ganyan lambingan, natural po yan sa mga ganito pong endorsement. Pansit canton. So, bagay nga kina Kim and Paolo, mga ka-Kim Pao. Ayan, para masarap po sa mga mata ang subuan nilang dalawa. Ang sweetness nilang dalawa, mga ka-KB. Uy, grabe nga naman. Grabe ang ng tataba ng utak ng Kim Pao Lanchas. So why not, 'di ba, Lucky Me? Wag mo kaming paaasahin. Sana ay talagang Kim Pao na po ito. Sana ay maging sweet ang dalawa sa kanila pong TVC. Naku, bentang-benta yan for sure. Siyempre, 'di ba, yung mga kanyang mga ka-Kim Pao, TVC, kinakailangan talaga ng sweet moments mga ka-Kim Pao. Samantala, speaking of Lucky Me, mga kakipi, so ito na nga, dumako na po tayo sa pangalawa nating malaking balita. Ito po'y patungkol sa revelasyon ng Lucky Me, mga kakimpaw,
kung saan meron po silang ibinigay na bagong clue sa kanila pong magiging bagong endorser. So, ayon nga po dito sa kanilang clue, when you truly love, you bring them along on the trip too. O, diba? Mayroon pang palipad na eroplano mga kakimpawen. Mukhang si Kim and Paolo na talaga tong tinutukoy na to mga kakipi. Mas lumilinaw na talaga. Anyway, ayaw namang umasa ni Kim Pao Couple Forever. Sabi niya, nako Lucky Me, parang ganito din ginawa mo sa amin. Pinaasa mo, tapos hindi pala Kim Pao Couple namin ang endorser. So, reveal mo muna sila na sila nga together endorser. Nako, gusto mo resibo, bibigay namin na bumili kami. Need namin makita ang hashtag Kimpao TVC para madami na bumili, lalo na mga silent fans. Talagang atat na atat siya na malaman kung Kimpao talaga to, mga kakipi, no? Anyway, tama lang naman po yon para hindi po tayo umasa, di ba, mga kakimpaw. Anyway, hanggang dito lang po muna aking update. Thank you so much guys sa pakikinig. Kita-kits po muli sa natin mga chika. Maraming